Ang teksto sa buhay ni Nimrod ay makikita natin sa Genesis chapter 10 verse 8 to 12, First Chronicles chapter 1 verse 10, Micah 5:6. At nagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa ang pasimula hanggang wakas, at atin pong nakikita na ang Diyos ay bumaba sa kadahilan ng hindi niya pinahintulutan na ang tao ay gagawa ng hakbang na kung saan ay hindi tama. At sa Genesis chapter 11 verse 7, sinabi ng Diyos, bumaba tayo, no? Let us go down. At bumaba nga ang Ama, Anak at Espiritu, at ginulo nila ang wika ng mga nung panahon sa kapanahonan ni Nimrod. At nangyari na sa pamagitan nun ay kumalat ang mga tao, at yung mga nagkaintindihan, dahil nagkagulo na nga ang kanilang wika, ayon sa ilang mga komento ng mga nagsisiyasat sa Biblia, hindi na po sila nagkaintindihan dahil ginulo ng Diyos ang wika. Habang sila ay gumagawa ng turi sa Babel, hindi na po sila nagkakaintindihan, kaya hindi natuloy ang pagtayo nito. At yung mga nagkaintindihan, bumukod sila at humiwalay. Yung iba naglakbay hanggang sa ang wika nga, kaya nga doon nagumpisa ang wika ay iba-iba na, no? Kaya di tayo magtaka na sa ating kapanahonan, ating nasaksihan, alam natin na isa lang pinagmulan natin mula kay Adan o mula sa lahi ni Noah. Dapat isa lang ang wika. Kung bakit magkaiba-iba na ang wika ngayon sa bawat dako, dahil doon po sa Babel ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao. So hindi na nagkakaisa, so hindi natuloy ang anumang pinaplano, hindi nagkakaisa. So atin pong papansinin na sa ngayon, sa ating kapanahonan, pilit ng mga tao o ng mga bansa o ng mga leader na magkasundo, no? Pinilit ngayon na mayroong unity na tinatawag. So kung mangyayari po yon, ay talagang babalik tayo sa kasaysayan kung saan ang tao ay nagrebuilde sa Diyos. Kaya yun ang isa rin sa mga hudyat na talagang nalalapit na ang pagbalik ng ating Panginoon, kung sakaling mag-unite muli ang buong sanlibutan, no? At alam naman natin na pag nag-unite yun, hindi si Christ ang leader, kundi si Antichrist, tulad ni Nimrod. So ganun po ang mangyayari, mga kapatid. So patuloy tayo. Pagkatapos ng kumbaga nagulo ang wika doon sa Babel, kumalat ang tao sa sanlibutan. At ang ating kwento ay nagpapatuloy kung saan atin na namang mapag-aralan ang buhay ni Abram, na kung saan si Abram ay mula sa lahi ni Sem, no? Si Abram ay mula sa lahi ni Sem. So sa Genesis chapter 18 verse 1 and 2, ito yung time na bumaba ang Panginoon, no, kay Abram at nag-offer ng kaniyang kumbaga pinakita lang ng Diyos na tunay ang pinaniwalaan ni Abram nung dumalaw siya sa pamamahay ni nung dinalaw siya ng 3 persona doon sa kaniyang tent. Ating mababasa yan sa Genesis chapter 18 verse 1 and 2.
At kung ating pag-aralan ng masugid ang buhay ni Abraham, talagang napaka-interesting, no? Dahil marami pong nangyayari sa buhay ni Abraham nung siya ay tinawag ng Diyos mula sa place ng siya po ay pinalabas ng Diyos sa lugar na yon, dahil ang Diyos ay meron pong mas mainam na plano sa buhay niya. Atin pong makikita at mababasa yan sa Biblia. At ang journey ni Abraham, mapapansin natin at malalaman din na kung saan from Ur of Chaldees to Haran, no? So makikita natin na mula sa kanyang lugar na kinakasanayan o kinakalakihan, pinalabas siya ng Diyos at pumunta siya sa Haran. At Genesis 11 verse 31, the death of Abraham's father, si Terah, no? Verse 32, so chapter 11 ng Genesis. So ang ama ni Abraham, si Terah. Haran to Shechem, Genesis chapter 12 verse 1 to 6. Divine appearance, altar build, no? So yun nga yung sinasabi kung sa Genesis chapter 1 verse 1 to 6, na talagang kinausap ng Diyos si Abraham, no? At kahit saan man makarating si Abraham, nagtatayo siya ng altar. Shechem to Bethel, altar builded and prayed and prayer offered, sa verse 8. So Bethel to Egypt, Sarah denied as wife, no? So ito yung pagpunta nila sa Egypt, na kung saan sa takot ni Abraham na mamatay, ipinakilala niya ang kanyang asawang si Sarah na kapatid. Then sa yan, verse 11 to 13 sa chapter 12 ng Genesis. Egypt to Bethel, prayer offered, Genesis 13 verse 1 to 4. Bethel to Hebron. So mapapansin natin dito, kahit saan dako makarating si Abraham, magtatayo siya ng altar. So makikita natin na talagang he loves to worship the Lord, no? Talagang ipinakita niyang halimbawa para din sa atin na kahit saan tayo makarating, maaari tayong sumamba sa Panginoon. Hebron to Huba, no? Then Damascus, near Damascus, dito rin siya bumili ng isang dito rin niya inano si Lot, no, ni Rescue. Kung si Lot ay kumbaga kung sa atin pong panahon na hostage ng mga magnanakaw, so ni-rescue siya ni Abram na kanyang tiyuhin. Tapos nakuha nila ang lahat ng anumang kinuha kay Lot. Genesis chapter 14 verse 1 to 16. Huba to Hebron, Genesis 14 16 to 22. So kasunod ng pangako ng Diyos na si Abraham ay magkaanak ng isang lalaki, ay ang pagpunta rin ng Diyos sa Sodom at Gomora upang ito ay parusahan. Now, atin pong nakikita na
gusto ni Abraham na matulungan ang Sodom at Gomora na hindi sana matuloy ang parusa nito na gugunawin sa pamagitan ng apoy. Kaya nga humingi siya ng pakiusap na kung merong 50 ka mga banal ay paparusahan pa ba ng Diyos ang Sodom at Gomora? Sabi ng Diyos kay Abraham, hindi. At humingi siya ng humingi pababa dahil alam niya na sa loob ng Sodom at Gomora doon po si Lot na ninirahan, ang kanyang pamangkin. At sinabi ni Abraham sa panghuli niyang kahilingan, kung merong 10 na matuwid o banal sa dakong yun, parurusahan mo pa ba yung Sodom at Gomora? Ang sabi ng Diyos, kung merong 10 ay hindi na niya gugunawin. Pero wala talagang masusumpungan na 10 matuwid sa lugar ng Sodom at Gomora. Bagkos maliban kay Lot sa kanyang asawa at 2 anak, 4 lang sila. Kaya atin pong makikita na natuloy po ang paggunaw sa Sodom at Gomora. At ito po ay atin pong makikita kung gaano ka mahabagin ang Diyos sa mga tao. Kung meron lang matuwid sa isang lugar ay hindi niya hayaang mapahamak. Bagkus kung wala, talagang matutuloy ang anumang kapahamakan na mangyayari. Kaya yung ating nakikita at nararanasan, naririnig na mga baha, mga lindol, at kung ano-ano pa, nangyayari po ang lahat ng iyon dahil sa lugar na yan ay hindi po umabot sa regular na dapat mayroong mga naglilingkod o mayroong tapat upang ang lugar ay mas safe. Kaya madalas ang mga lugar na nakikita nating binaha, nilindol o kung ano-ano pa man ay talagang natutuloy ang kapahamakan, katulad nga sa nangyari sa Sodom at Gomora. Titingnan po natin ang maikling video clip na ito.
kung bakit pinarusahan ang Sodom at Gomora sa pamamagitan ng apoy. Tulad nung nakita natin bago lang nating na panood na video clip. Dahil ang Sodom at Gomora ay napakasama na lugar. Nandyan ang mamamatay tao sila at meron pang iba. Yung pagiging marumi ng buhay nila sa paraan na kung saan ang mga babae ay hindi na sumisiping sa kanilang asawa na lalaki, bagkus ang babae ay sa babae, tapos lalaki sa lalaki. Kumbaga lumaganap ang mga bading nung mga panahon na yon, ang homosexual sa mga panahong yon, na kung saan sukdulan umabot sa langit ang karumihan ng kanilang pamumuhay. Kaya nagpasya ang Diyos na gugunawin ang Sodom at Gomora. Kaya yun ang dahilan kung bakit ginunaw ang lugar ng Sodom at Gomora. Ito rin ay babala sa atin ngayon, maging sa ating panahon ngayon, kung ang isang lugar ay sobrang napakasama na ang mga naninirahan, na kung saan nandyan na ang marami na ang mga prostitute na nangyayari, no, sa isang komunidad, na kung saan napakarumi na, talagang paparusahan ng Panginoon ang lugar na yun. At atin ring makikita, matutunghayan na si Lot na pamangkin ni Abraham ay doon naninirahan sa Sodom at Gomora. Kaya mapapansin din natin ito kung gaano kamahalaga sa Diyos ang mga taong may takot pa rin sa Kanya. Kaya nga pumunta pa rin ang Diyos kay Lot at inilabas si Lot sa dakong yun, na kung saan halos kaladkarin na ng Diyos si Lot, mapaalis lang sa dakong yun dahil naitakda na ngang mapaparusahan ang lugar na yun. At meron pang isang maikli na video clippings patungkol ito kay Lot at sa kanyang asawa, at na kung saan ang kanyang asawa dahil sa katigasan ng ulo na si Lot ay pinagbilinan na sa inyong pag-alis ay huwag kayong lumingon dahil kung lumingon kayo mamamatay kayo. Yung asawa ni Lot ay nagmamatigas at nilabag niya ang utos, kaya siya ay nagiging haliging asin. Narito po, panoorin natin ang maiksing video clippings patungkol kay Lot at sa kanyang asawa na nagiging haliging asin. I got to see it, Lot! All those grand people looking down on us! Sneering behind their hands! Mike and his wife laughing at us! They're not laughing now, are they? They're burning! They're burning! I've got to see it! No! You never let me do anything I want! I never have any fun! I want some fun!